afternoon guys. Good afternoon sa lahat. Good afternoon sa taga Davao City. Guys, pag-usapan natin si Duterte ngayon guys. Kasi ang daming nagko-comment sa kanya, ang daming naninira sa kanya. Para malaman ng iba guys kung sino si Duterte sa kanyang buhay, totoong buhay niya. Alam nyo guys, yung kapanahunan ng 80s dyan sa Davao City. Hindi pa si Mayor Duterte ang abogado. Hindi pa si Mayor Duterte guys ang mayor dyan dahil abogado siya guys noong pangunang kapanahunan. Uhuis. Alam nyo guys, ang Davao City is pinaka-critical na syudad halos sa buong Pilipinas. Kahit saan dyan guys, banda, Agdao, Bangkiruhan, dyan sa San Pedro. Yes, San Pedro guys, ako dyan, lehitimong tambay talaga ako dyan. Grabe ako dyan, lagi nagtatambay pero hindi po ako gumagawa ng masama. Ang San Pedro kasi guys, nandyan yung, nandyan yung City Hall Tapos City Hall, tapos simbahan. Tapos yung paligid ng City Hall guys, ang daming dyan guys. Plaza yan guys. Tambayanan ng mga tao dyan. Tuwing hapon may mga nagtatambay dyan, lalo pag linggo. Pasyalanan siya dahil silang mga tao nga pagpalipas ng oras. Alam niyo guys, yung San Pedro noong unang kapanahonan, napakadaming mandurukot dyan. Napakadaming hold upper dyan. Wala pinipiling araw dyan guys. Kahit araw, pag napagtripan ka, hinuhold up ka. Mayroon pa isang business din guys nga. Actual ko talaga nakita. Dindukutan siya. Dalawa katao ang bumibira sa kanya. Nung naramdaman niya guys nga dindukutan siya, wala siya magawa guys. Pati yung nakatingin guys, wala rin magagawa dahil delikado ka eh. Ganyan ang Davao City guys, nung hindi pa si Duterte ang mayor. Napakagulo. Ang daming mga siga dyan, ang daming mga kriminal dyan, ang daming addict sa Davao City guys. Yung mga addict sa probinsya guys, nandoon, nag-akyatan sa syudad. Doon sila parang nagkaisa sila doon guys. Kaya nung panahon guys nga si Duterte tumakbo sa mayor, yan ang una niyang pinapangako guys na yun nga yung katahimikan sa Davao City kasi grabe na talaga guys sa Davao City lang guys. Kinatatakotang lugar at kahit araw kapag napagtripan ka, pag kinukursunada ka, yari ka. Alam niyo kung bakit ako sito dyan kasi nung mga 80% guys dyan sa Bangkiruhan, nagtitinda kasi kami dyan ng mga gulay tuwing madaling araw. Kaya sito ako dyan. Kaya dyan sa Agdao guys, dyan sa Bangkiruhan, pag nagpang-abot din ang mga gangster din guys, yung mga gangs, klase-klaseng grupo, pag nagpang-abot dyan, sigurado may patayan. Talagang rambulan lang, grabe, ganyan ka-delikado guys ang lugar na yun, lalo na sa Agdao. Kasi anong sila guys, parang kompetensya kasi bawat isa dyan kasi bawat grupo. Kaya wala nang wala nang maraming salita. Bigwasan agad. Ayan naman guys, nagliliparan ng mga pana. Kaya gabi-gabi din guys sa Bangkiruhan, may mga patay talaga dyan. Talagang grabe. Diyan sa guys, diyan sa Magsaysay, isa rin yan guys. Muntikan na rin ako dyan, mabiktima guys. Yung mga 1980s, kasama ko yung barkada ko, nagtambay-tambay kami dyan. Tapos pumasok kami dyan sa Magsaysay ng alanganing oras. Yung pala, ang dami pala mga demonyo dyan sa, lalo doon banda guys sa doon banda sa may malapit sa dagat. Doon pala tatago yung mga kampo ng kadiliman nga. Nangahaplot ng guys, nangahaplot ng girlfriend. Tapos dinadalan doon sa Basilin. Doon lang binabanatan guys. Ay kung dalawa lang kayo, anong magagawa mo? Pag pumalag ka, patay ka. Wala kang magagawa. Ganyan guys, yung nung laban ng Agdao, paikot-ikot lang sila dyan guys eh. Paikot-ikot lang sila dyan. Yung mga kriminal dyan. Kasi ang dating mga mayor yun guys, takot lumaban sa mga kriminal. Takot sila talaga. Kaya hindi lang masugpo-sugpo yung mga kriminal dyan dahil takot sila. Ando lang mga mayor dati guys, nagtatago doon sa mga opisina nila. Lalo na yung mayor, si Mayor Respicio guys. Wala rin yung mayor na yan.
Ang dami na mayor dumaan yan guys. Pero nung pagdating guys, nakapanahon na ni Duterte. Tumakbo siya guys na mayor. Una niya yung pinapangako guys yung kapayapaan dyan sa Davao City. Yan una niyang ipinapangako yung mga kriminalidad dyan sugpuin niya. Nung nanalo siya guys, naging mayor na siya. Hindi nga nabigo ang Davao City. Talagang nilabanan ni Duterte guys ang masigat niya sa Davao City. Talagang mismo si Duterte guys ang nag-rubing niyan guys sa Davao City gabi-gabi kasama mga tropa niya. Kikita talaga namin guys kasi mga tropang Duterte guys puro nakamotor yan. Madami sila. Kaya hindi mo malaman kung nasaan doon si mayor. Sa dami ng motor na ikot-ikot dyan. Alam guys, unang termino ni Duterte, halos kumpleto ang ano yan sa Davao City guys. Ang dami yan ay pakulong. Ang dami yan nahuli. Ang dami yan talagang ay balhog sa ano guys sa kulungan. Yung mga, lalo na yung may mga record guys na hindi maganda. Napakadami guys. Talagang ano siya Duterte guys, dinubli-dubli ang time niya guys. Kasi yun ang pangako niya sa mga taga-Dabuin niyo. Kaya tingnan mo lang guys, si Mayor Duterte, lalo siyang minahal at napamahal sa Davao City. Minahal siya ng mga taga-Dabuin niyo dahil kung ano yung pinapangako niya guys, tinutupad talaga niya yan. Ginagawa niya guys. Nilabanan niya ang lahat ng mga kriminal niya sa Davao City guys. Pinapakulong niya ang dapat ikulong. Ganyan Duterte guys, yung magkiruhan guys, nakakatakot yung magkiruhan dati. Pero grabe. Lahat sila nagsipagtago. Pagkasunod niyang nilinis guys, mga probinsya na yan. Doon sa mga probinsya. Kasi ang mga sigat dyan sa Davao City guys, lumipat. Doon naman sa probinsya. Balik. Kaya nung dumating yung time guys nga medyo ang mga kriminal manalagay nila sa langanin, yung iba nagbagong buhay. Yung iba talagang pasubo sila dahil yung nahanap buhay nila. Mayroon pa ilan-ilan nga namatay, si lumaban. At mayroon naman nga nagbagong buhay dahil sa kanilang mga pamilya. Ang iba takot dahil alam nila kung si Duterte ang nagsabi. Sabi Duterte guys, gusto nyo mabuhay pa, lumayas kayo sa Davao City nito. Dahil lilinisin ko na ang syudad na ito. Dahil pinapamugara na ito ng mga kriminal talaga. Grabe guys ang Davao City nung kapanahon na ng ibang mayor guys. Pero nung pagdating ni Duterte guys, naging mayor siya. Action agad, wala nang maraming kimi-kimi. Talagang job dito, job doon, sampal doon, sampal doon. Ganun ang ginagawa Duterte guys. Pero hindi nananampalang tao guys Duterte. Nananapok lang yan pag nagkamali ka. Si Duterte guys, isang napakabuting tao yan. Kung mabuti kang tao guys, gusto Duterte hihigitan ka pa niya. Mas mabuti siya. Ganyan Duterte kasi pag mabuti ka, mabuti rin siyang tao. Kapag mabait ka rin tao. At saka malapit siya guys sa mga mahirap. Malapit siya sa mga taga Davao City. Lagi siyang nasa labas guys, lagi siya nakaano sa labas. Gusto niya ang taga Davao guys, ayaw nga magkaroon ng ano sa kanya, yung parang alanganin. Iba siya guys, namamansin siya. Lalo pag magandang chicks, ganyan Duterte guys, namamansin yan. Hindi yan maarting tao. Isang ano guys, isang paskuladong Duterte. Ang dating mayor guys, talagang malupit. Ngayon guys, pag sa Davao City ngayon mamasyal, sobrang safe ka na. Dahil napakaganda na Davao City ngayon guys, napakatahimik, napaka-peaceful na. Pag dumura ka dyan sa Pasa guys, lalo na banda San Pedro, magbabayad, magmumulta guys, 250. Kapag wala kang pera, pag-usapan, magwawalis ka doon ng isang oras. Pag matapos mo isang oras mo, umuwi ka na at huwag mo nang ulitin yun. Ganyan sa Davao City guys, napakalinis, napakaganda ang Davao City ngayon guys. Pinakadabis guys ang Davao City ngayon, lalo na sa sentro. Kapayapaan man ang hanapin mo guys, pwede. Katahimikan, pwede. Andiyan sa Davao City guys lahat. Dahil kay Duterte guys. Kung hindi si Duterte ang naging mayor din sa Davao City guys, iwan ko lang kung ano nang nangyari. Nung siya naging mayor guys, ayos.
Napakaganda ang Davao City ngayon, guys. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Yun lamang po ang comment ko kasi maraming naninira sa kanya na hindi naman taga Davao City. At yun lang po, guys, ang comment ko. Huwag nating pababayaan, guys, ang mga Duterte. Pagdating sa eleksyon, siya pa rin ang ating iboboto kahit anong mangyari. Huwag tayong bumuto dahil sa iba dahil walang mangyari dyan, guys. Guys, thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Huwag po sana niyong kalimutan pagdalaw ang YouTube channel ko, Paul G. Canalis. Thank you very much. Maraming salamat sa lahat ng taga-Dabawin nyo. God bless you all. Thank you.